Nagsimula ang pelikula sa isang prison convoy papuntang korte. Pinatabi ng team leader na si Hila ang mga sasakyan nang magka-panic attack ang katabi niyang preso. Pinakalma at kinausap niya ito, bagamat walang nakakaalam kung ano talaga ang krimen ng binata. Pagdating sa korte, dagsa ang mga nagpoprotesta laban sa binata. Habang ine-escortan ito ni Hila papasok, biglang nagkagulo ng barilin sa ulo ng isang lalaki ang bilanggo, na agad nitong ikinamatay. Lumipat ang eksena kay Zaid, isang presong mahilig mag-chess at umiiwas sa gulo. Nang makita niyang binubuli ng iba ang isang batang inmate, casual siyang sumingit at inanyayahan ang binata na mag-chess. Walang nangahas na humadlang kay Zaid, na nagpapakita ng malaking respeto sa kanya sa loob ng bilangguan. Ipinakita sa selda ni Zaid ang larawan ng kanyang anak na naghihintay sa labas. Maya-maya, sinabihan siya ng guard na bumisita ang kanyang ama kaya naglakad siya papunta sa visitor's lounge nang walang kaalam-alam sa mangyayari. Pagdating sa visitor's lounge, napansin ni Zaid na hindi niya ama ang bisita kundi si Hila. Tinanong siya nito kung kilala niya ang mapanganib na bagong gang leader na si Mudir na nagre-recruit ng mga kabataan. Dito inalok ni Hila na palayain at linisin ang pangalan ni Zaid kapalit ng pag-undercover nito para pabagsakin ang gang ni Mudir. Agad tumanggi si Zaid. Alam niyang delikado ito, lalo na't nabigo kamakailan si Hila na protektahan ang batang preso sa simula. Para kay Zaid, kung ang presong iyon ay hindi nito naingatan, paano pa nito mapoprotektahan ang kanyang pamilya? Ipinaliwanag din kung bakit desperado si Hila kay Zaid. Bago makulong, si Zaid ay isang specialist doctor, dating gangster, at sikat na martial arts athlete na pumatay sa isang buong gang matapos paslangin ang kanyang kapatid. Para kay Hila, siya ang perpektong tao sa misyon dahil kabisado na nito ang underworld at ang karahasang kailangan para mabuhay rito. Kinagabihan, inilipat si Zaid sa selda ng mga miyembro ng gang, isang patunay na ginigipit siya ni Hila para tanggapin ang alok na misyon. Kinaumagahan, napansin niyang malayang nakakalabas-masok ang mga inmates sa mga selda, kaya alam niyang oras na lang ang bibilangin bago siya masangkot sa gulo. Kinabukasan, tinawagan ni Zaid ang ex-wife para batiin ang anak na si Noah sa kaarawan nito, pero tumanggi ang bata na makipag-usap sa kanya. Durog ang pusong naglakad pabalik si Zaid. Sa takot na masira ang relasyon sa pamilya sa matagal na pagkakakulong, nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Hila kapalit ang mga kondisyon na lalaya siya sa kulungan at hinding-hindi na siya pwedeng isama sa kahit anong misyon ng pulisya. Iyon ay upang maibalik niya ang dating normal na buhay. Para mapasok ang gang, kailangang makuha ni Zaid ang pansin ni Adil, ang taga-recruit ni Mudir sa loob ng kulungan. Walang sinayang na oras si Zaid, kalmado niyang nilapitan at brutal na kinulata ang tatlong gangster habang lihim na nanunood si Adil mula sa malayo. Alam niyang ang karahasang ito ang pinakamabilis na paraan para mapansin siya. Nilapitan sa wakas ni Adil si Zaid at inalok na sumali sa gang ni Mudir, pero may huling pagsubok. Kailangan niyang saktan ang isang preso sa cell number 157. Bagamat nabagabag ang konsensya ni Zaid dahil hindi naman siya likas na masamang tao, pinilit niya ang sarili na gawin ito para sa tagumpay ng undercover mission. Matapos makuha ang tiwala ni Adil, tuluyan nang nakalaya si Zaid sa kulungan at opisyal na tinanggap sa network ni Mudir. Sa halip na bumalik sa dati niyang tahanan, pinili niyang tumira sa isang bagong apartment. Pero bago mag-ayos ng mga gamit, pinuntahan niya muna ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ex-wife. May bagong asawa ang dating niyang asawa at kasalukuyan itong buntis na lalong nagpakomplika sa emosyon ni Zaid. Gayunpaman, hindi siya pumunta roon para makipagbalikan, ang tanging gusto lang niya ay masilayan ang kanyang anak kahit sandali. Kinagabihan, sinundo si Zaid ng tauhan ni Adil na si Jimmy para ihatid kay Mudir. Sa biyahe, biglang sinakal at ini-interrogate ni Jimmy si Zaid dahil duda ito kung bakit ang isang specialist doctor ay nakikipag-alyansa sa mga gangster. Nagbabala si Jimmy na kapag napatunayang informant si Zaid ay personal niya itong papatayin. Kinaumagahan, palihim na nakipagkita si Zaid kay Hila sa isang museo para iulat ang hinala ni Jimmy. Sinabihan lang siya ni Hila na kumalma at ituloy ang plano. Sinigurado ni Hila na walang ibang nakakaalam sa misyon kundi siya lang. Ang alam ng mga pulis na kasama ni Hila ay miyembro si Zaid ng isang gang. Kinagabihan, muling sinundo ni Jimmy si Zaid at piniringan sa buong biyahe patungo sa hideout. Pagdating doon, kinapkapan si Zaid habang may dalang lihim na recording device.
Mapanganib ang sitwasyon. Ngunit sinwerte siya dahil sumabit ang wire sa loob ng kanyang damit kaya hindi ito napansin. Matapos ang kapkapan, nalaman ni Zaid na dinala siya roon para operahan ang nabaril na kapatid ni Mudir, bagamat matagal nang hindi nag-oopera at nagmamanman ang lahat sa gagawin niya, nakiusap si Zaid na palabasin ang lahat para makafocus siya sa life and death na surgical operation. Sumang-ayon si Mudir at naging matagumpay ang operasyon. Dahil dito, personal pa siyang inihatid ni Mudir pauwi habang taos-pusong nagpapasalamat. Sa biyaheng iyon, napagtanto ni Zaid ang panganib sa paghawak ng surveillance equipment. Dahil delikadong basta na lang itapon ang mikropono pagkatapos ng misyon, nakaisip siya ng mas ligtas na paraan, itinago niya ang recording device sa loob ng kanyang jacket at tinahi ito. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan si Zaid sa isang tensyonadong pulong sa pagitan ng gang ni Mudir at ng grupo ni Boba. Lumalabas na binaril pala ni Boba ang kapatid ni Mudir dahil nagbenta ito ng droga sa kanilang teritoryo. Sa pagpupulong, ipinakita ng pelikula na sa kabila ng kalmadong hitsura, si Mudir ay isang matalino, estratehiko, at kinatatakutang pinuno. Kinagabihan, itinalaga si Zaid kasama si Rashid sa isang operasyon ng droga sa Pantalan. Matagumpay na nakuha ni Rashid ang mga epektos. Ngunit nang maiwan si Zaid para kuhanin ang natirang epektos ay bigla siyang inatake ng mga hindi kilalang lalaki. Sadyang hindi nanlaban si Zaid para lihim na may kabit ang tracker sa ilalim ng kotse ng mga umatake, bago niya tahimik na sinundan ang mga ito. Hindi nagtagal, natuklasan ni Zaid na gang ni Boba ang umatake sa kanya, kaya matapang siyang pumasok sa hideout ng mga ito para bawiin ang droga. Dahil hindi kilala si Zaid, tinawanan at minaliit lang siya ni Boba. Pero nang subukan siyang sakalin gamit ang lubid ng tauhan ni Boba ay doon na niya inilabas ang kasanayan sa anumang sitwasyon. Naagaw niya ang baril ng leader at hinostage ito. Dahil nabawi niya ang droga ay minabuti niyang takasan na lang ang grupo. Gamit ang kasanayan sa parkour ay nakababa siya sa gusali at nakulata ang sinumang humarang sa kanya bago kinuha ang motor sa ibaba. Pinaulanan siya ng bala ng kalaban at hindi tinantanan sa daan. Sa dami ng tama ng bala sa motorsiklo ay sumemplang ang sinasakyan niya. Muntik nang mapatay si Zaid ng mga tauhan ni Boba kung hindi lang nagsirena ang pulis na nagpatakbo sa mga ito. Sinamantala ni Zaid ang sitwasyon at sumakay sa kotse ng napadaang babae. Tuluyan siyang nakatakas kaya nakabalik siya sa headquarters ni Mudir. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Zaid kung paano niya pinasok ang hideout ni Boba para mabawi ang droga. Noong una ay walang naniwala dahil mag-isa lang siya, pero nang ilabas niya ang baril ni Boba bilang patunay, nagbago ang ihip ng hangin at pinuri ng lahat ang kanyang katapangan. Pagkatapos ay nag-happy-happy sila sa isang bar bilang reward sa tagumpay ni Zaid. Isang araw, nakiusap ang binatang kapitbahay ni Zaid na si Didi na tulungan siyang maningil sa isang kliyenteng hindi nagbabayad ng utang sa kinuha nitong droga. Nanghihinayang si Zaid na makitang nasasangkot sa krimen ang binata para lang sa pamilya nito. Alam niya kung gaano kahirap ang landas na ito, kaya bago pumayag na tumulong, binigyan muna niya ang bata ng matinding leksyon sa pamamagitan ng pangaral at bahagyang pananakit para matuto. Pagkatapos ay tinakot niya ang kawatan na Talonges. Kinaumagahan, sinubukan ni Zaid na makipagayos sa kanyang anak na si Noah. Ipinaliwanag niyang hindi siya masamang tao kahit nakulong, ngunit agad siyang tinanggihan ni Noah base sa mga narinig nito sa kanyang ina. Nasaktan man, nagtiis pa rin si Zaid dahil mas mahalaga sa kanya na muling makuha ang tiwala ng anak. Matapos makipagkita kay Noah, nakipagkita muli si Zaid kay Hila sa isang library para iabot ang mga nakolektang secret recording. Bago maghiwalay, nagbabala si Hila na mag-ingat dahil ayon sa intelligence reports, aktibo na siyang hinahanap ng grupo ni Boba para maghiganti. Kinabukasan, ipinatawag si Zaid ni Mudir para sumama kina Didi at sa kapatid nitong si Nasser sa pagkolekta ng protection money. Naging maayos ang lahat noong una, ngunit pagbalik sa sasakyan ay bigla silang tinambangan ng isang gunman. Agad na napatay si Nasser, kaya nagkandara pa sina Zaid at Didi na iligtas ang kanilang buhay. Samantala, si Hila na malapit lang sa lugar ay agad na nagpatawag ng mga police patrol unit para sumaklolo. Patuloy na hinabol ng gunman sina Zaid at Didi sa loob ng isang tindahan. Upang mailigtas ang binatang si Didi, pinatakas siya ni Zaid sa likod habang naiwan siyang mag-isang lumalaban.
Biglang dumating si Hila para sumaklolo, ngunit lalong naging mapanganib ang sitwasyon dahil hindi pala umalis si Didi. Palihim nitong nasaksihan ang pagtulong ni Hila, na sapat na para malagay sa malaking panganib ang undercover identity ni Zaid. Kinabukasan, iniulat ni Jimmy kay Modir na naitumba na ang mga pumatay kay Nasser. Sa kabila nito, nagduda ang gang matapos makakita ng mga tracker sa mga sasakyan ni Modir, na palihim na itinanim ni Zaid, at dahil na rin sa napakabilis na pagresponde ng pulisya noong nangyari ang pang-aambush. Nagsimula ng manginig sa matinding stress at takot si Zaid dahil sa panganib na mabuking ang kanyang cover. Sa pag-asang makauwi para makaiwas sa atensyon, nagtangka siyang umalis, ngunit bago pa makababa ng hagdan ay bigla siyang isinama ni Modir sa isa pang lokasyon. Nakarating sila sa isang abandonadong bodega kung saan sinalubong si Zaid ng mga mapaghinalang tanong ni Modir. Akala ni Zaid ay nabuko na siya, ngunit ang inakusahang traidor ay si Rashid pala. Inutusan ni Modir si Zaid na personal na pahirapan si Rashid, kaya nakaramdam siya ng matinding pagkakasala habang ginagawa ito. Sa huli, umamin si Rashid na naglabas siya ng impormasyon sa grupo ni Boba dahil kinidnap ng mga ito ang kanyang ina. Matapos bugbugin, dinala si Rashid para tuluyan ng patahimikin na tuluyang nagpayanig kay Zaid. Sa tindi ng guilt, nakipagkita siya kay Hila at sinabing gusto na niyang magbitiw dahil hindi na niya kayang makakita ng mga buhay na nawawasak. Ngunit hindi ito tinanggap ni Hila. Ipinaalala nito na ang pag-alis sa operasyon ay magbabalik sa kanya sa kulungan para sa mas mahabang sentensya, kaya wala siyang choice kundi ituloy ang misyon. Samantala, palihim na sinimulan ni Modir na i-interrogate si Didi sa loob ng isang sasakyan dahil naging kakaiba ang kinikilos nito matapos silang tambangan ng gunman noong nakaraang araw. Sa pagkaalam na may mali talaga, pinwersa ni Modir si Didi na ihayag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa harap ng isang imposibleng sitwasyon at dahil wala nang ibang mapagpipilian pa, tuluyang bumigay si Didi sa ilalim ng pressure at ibinunyag ang koneksyon ni Zaid kay Hila na isang opisyal ng pulisya. Dito na nabunyag ni Modir na si Zaid ay isang undercover. Kinaumagahan, unti-unti nang umayos ang relasyon ni Zaid sa kanyang anak na si Noah dahil sa kanyang matiyagang pagsisikap. Ngunit naputol ang kanilang kaligayahan nang bigla silang tambangan at pagbabarilin ng mga hindi kilalang lalaki habang papauwi. Himalang walang nasugatan sa kanila, ngunit napagtanto ni Zaid na opisyal ng NAB-ISTO ang kanyang cover at nasa matinding panganib ang lahat ng taong malapit sa kanya. Dahil sa panganib, atubiling nagpaalam si Zaid at nakiusap kay Noah na huwag siyang kalimutan, kahit alam niyang maaaring hindi na sila muling magkita. Masakit at mabigat ang pamamaalam na ito para kay Zaid, dahil ginugol niya ang buong panahon sa pagsisikap na muling mabuo ang ugnayan sa anak, para lang mapilitang lumayo muli rito. Nang malaman ng dating asawa niya ang nangyari sa kanilang mag-ama ay nagalit ito dahil nalagay sa alanganin ang buhay ng anak nila. Pagbalik ni Zaid sa kanyang apartment ay agad niyang napansin na hinalughog na ng mga miyembro ng gang ang buong lugar. Ang bawat nakatagong recording device ay naglaho na. At ang mas malala pa, ang larawan ni Noah ay nawawala. Sa takot na baka tina-target na ng organisasyon ni Modir ang kanyang anak, desperadong sinubukan ni Zaid na tawagan si Hila para humingi ng tulong. Ngunit bago pa man ito makasagot sa telepono, bigla siyang tinambangan, iginapos, at isinakay sa isang sasakyan ng mga tauhan ni Modir. Ilang sandali pa ay dinala si Zaid pabalik sa parehong bodega na interrogation site ng sindikato. Pinilit siya ni Jimmy na kausapin si Modir sa cellphone at magpaliwanag. Para lalong lumala ang mga bagay, inihayag ni Modir na kapag patay na si Zaid, ang kanyang ex-wife at si Noah ay papatayin din pagkatapos. Sa sandaling narinig ni Zaid na susunod na itutumba ay ang pamilya niya, tuluyan na siyang nilamon ng matinding galit at panik. Kahit nakatali, desperado siyang nagpumiglas para palayain ang sarili, na naging dahilan ng pagkasugat ng kanyang sariling mga kamay sa proseso. Dahil sa puntong iyon, ang pagtakas na lang ang tanging bagay na mahalaga. Nang sa wakas ay magawa niyang makawala, agad na inatake ni Zaid ang mga tauhan ni Modir gamit ang nag-uumapaw na karahasan. Pinatay niya ang sinumang nakatayo sa pagitan niya at ng kanyang kalayaan. Matapos makatakas sa bodega, dumiretso si Zaid patungo sa headquarters ni Modir na may iisang layunin na lang sa kanyang isip, ang patayin ang pinuno ng gang bago pa man masaktan nito ang kanyang pamilya. Sa daan, ang bawat miyembro ng gang na sumubok na pigilan siya ay marahas na pinatumba niya,
At ang tindi ng bagsik ng pagwawala ni Zaid ay labis na nagpatakot sa karamihan ng mga kabataang miyembro kaya nagpulasan ang mga ito sa halip na harapin siya. Kalaunan, narating ni Zaid ang silid ni Mudir, ngunit larawan lang ng anak niyang si Noah ang nadatnan niya roon. Habang nakatitig sa larawan, bigla siyang tinambangan ni Mudir mula sa likuran. Ilang bala ang tumama kay Zaid sa binti at ibabang bahagi ng katawan, na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat dahilan upang mahirapan siyang makalaban. Habang nanghihina si Zaid ay naghanda si Mudir upang tuluyan na siyang patahimikin. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, hindi inaasahang dumating si Didi at itinutok ang baril ng direkta kay Mudir. Kahit na si Didi ang nagbunyag ng lihim ni Zaid noong una, hindi pa rin makalimutan ng batang lalaki ang kabaitan at gabay na ipinakita ni Zaid sa kanya sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Pilit na hinihingi ng lider ang baril na hawak ng binata. Ngunit bago pa man makapagdesisyon si Didi ay nagawang paputukan ni Zaid si Mudir gamit ang sarili niyang sandata na tumapos sa marahas na pamumuno ng gang leader. Pagkatapos, sinabihan ni Zaid si Didi na umalis na at nagbabala rito na huwag nang muling isangkat ang sarili sa mundo ng mga kriminal kung talagang gusto niya ng mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, ang tunog ng paparating na mga sirena ng pulis ay nagsimula ng umalingaw-ngaw sa lugar. At sa paglapit ng mga awtoridad, tahimik at maluhaluhang nagpasya si Zaid na lumayo sa pinangyarihan ng krimen.